Ang taon ay 1928, at sa loob ng maraming taon, ang multinasyonal na kumpanya na Omnicorp ay pinupuno ang militar ng kanilang napaka-advanced na drones na nagpapanatili ng seguridad sa buong mundo gamit ang scanners na agad na natutukoy kung sino ang banta at sino ang hindi. Si TV host Novak ay gusto na palitan ng mga robot ang pulis sa mga lungsod sa Amerika, pero natatakot ang mga tao sa mga makina at tutol ang gobyerno sa ideya ng pagpapatupad ng batas na walang damdamin. Para patunayan ang kanyang punto, inimbitahan ni Novak ang isang leader militar sa kanyang show para ipaliwanag kung paano gumagana ang bawat operasyon. Nagpadala rin siya ng reporter sa Middle East para ipakita sa live TV ang trabaho ng mga robot. Nag-iikot ang reporter sa bayan at near-record kung paano hindi sinasaktan ng mga robot ang mga hindi banta. Tinuturing itong tagumpay para sa mga safety procedures. Pero malinaw na hindi masaya ang mga lokal sa pag-okupa ng kanilang tahanan ng mga robot, kaya may grupo ng mga rebelde na palihim na may mabibigat na armas at umatake sa mga robot para sa isang buong labanan. Mabilis na sumiklab ang marahas na labanan sa mga kalye, na nagpapasabog ng mga gusali sa mga robot sa lupa at pati na rin sa mga lumilipad na drones na tumataga sa sinumang nakitang attacker. Marami sa mga rebelde rin ang umaakyat sa mga bubong para atakihin ang mga robot at pabagsakin sila. Habang nagsisimula ng sumabog ang buong lugar, nakakita ang mga robot ng isang takot na batang lalaki na may hawak na kutsilyo, na sinusubukang protektahan ang sarili. Pero para sa scanner, sapat na ang kutsilyo para ituring itong banta, kaya agad na pinatay ng robot ang bata. Hindi pinabago ni Novak ang kanyang isip at sinasabi sa kanyang mga manunood na tama ang ginawa ng robot, bahagi lamang ito ng pagpapanatili ng kaligtasan sa lungsod. Samantala sa istasyon ng pulis, dumating si Detective Alex para makita ang kanyang boss, na humihingi ng paliwanag tungkol sa insidente na inaakusahan siya ng kanyang bastos na mga kasamahan. Ikinwento ni Alex ang buong pangyayari. Noong nakaraang gabi, nakipagkita siya at ang kanyang matalik na kaibigan sa ilang kriminal para sa undercover operation. Nilinlang nila ang isang dealer para ibunyag ang ilang ilegal na armas at inaresto siya kaagad. Pero nang pumunta si Alex sa evidence locker para tingnan ang nakuha, nawawala ang mga armas at walang pumirma sa paperwork, ibig sabihin may isang maduming pulis na kumuha sa kanila. Pagkatapos, muling nag-undercover si Alex at ang kanyang partner at nakipagkita sa gang leader sa isang restaurant, pero naabala sila nang makatanggap ang leader ng tawag na nagsasabing pulis si Alex. Agad umalis ang leader at pinapunta ang kanyang mga tauhan para patayin ang mga pulis, na nagsimula ng bakbakan sa lahat ng lugar. Mabilis na nakapagsagupa ang dalawang pulis, pero malinaw na sila ay numerically outnumbered, kaya nang makita nila ang pagkakataon, sinubukan nilang tumakas sa likod na eskinita. Nakapasok si Alex sa labas ng walang problema, pero sa kasamaang palad, nabaril ang kanyang matalik na kaibigan sa proseso. Matapos marinig ang kwento, pinagalitan siya ng boss niya dahil lumabas ng walang backup at sinabi na siya ang hahawak sa paghahanap ng maduming pulis. Samantala sa Washington DC, sinusubukan ni Omnicorp CEO Sellers na kumbensihin ang gobyerno na mabuti ang ideya ng robot cops, pero muling tinanggihan siya ng mga senador. Pagkatapos, sa headquarters ng Omnicorp, nagkaroon si Sellers ng meeting kasama ang kanyang team, para pag-usapan kung paano nila mapapayag ang publiko sa mga robot sa kalye. Dahil patuloy na binabanggit ng mga senador na hindi maramdaman ng mga robot ang emosyon, napagpasyahan niya na kailangan nilang i-fusion ang isang totoong tao sa makina. Samantala sa isang espesyal na klinika, tinutulungan ni Dr. Norton ang kanyang pinakabagong pasyente na mag-adapt sa kanyang bagong mga kamay. Espesyalisado si Norton sa robotic prosthetics na gumagana batay sa sariling emosyon, kaya kailangan matutunan ng pasyente na i-concentrate ang isip sa kanyang mekanikal na kamay para makapaglaro ng gitara. Naputol ang practice nang dumating si Sellers, kinausap si Norton ng pribado at nakumbinsi siyang i-disenyo ang human-machine hybrid. Nagkita si Norton at ang team ni Sellers para pag-usapan ang kanilang mga opsyon, pero ang bawat retired na pulis ay may mga sugat na matagal na at emosyonal ng traumatized, kaya kailangan nilang humanap ng mas bagong kaso. Sa isa pang bahagi ng lungsod, inihayag ng bastos na mga kasamahan ni Alex na sila ay maduming pulis, at binalaan ang gang leader na pinaghahanap siya ng police department. Para mapigilan ang investigasyon, kailangan nilang gumawa ng paraan laban kay Alex. Pagkatapos, habang binibisita ni Alex ang kanyang matalik na kaibigan sa ospital, may kriminal na naglagay ng bomba sa ilalim ng kanyang kotse. Sa gabi, umuwi si Alex at naglaan ng oras kasama ang kanyang anak na si David at asawa na si Clara. Habang malapit na silang magsimula ng kanilang intimate na oras, narinig ni Alex ang alarm ng kanyang kotse at lumabas para tingnan. Paglapit niya sa kotse, biglang sumabog ang sasakyan, na nag-iwan sa kanya na malubhang nasugatan. Pagkaalam ng Omnicorp sa insidente, inimbitahan ni
nila si Clara sa kanilang opisina para magbigay ng alok, bibigyan nila si Alex ng buong bagong mechanical body para mabuhay pa siya. Nag-aalangan si Clara, pero detalyado nilang inilalarawan ang lahat ng sugat na natamo ni Alex, at pinapaalala na kung hindi siya kikilos ngayon, malapit na itong mamatay. Wala nang ibang pagpipilian si Clara kundi pumayag. 3 buwan ang lumipas, masayang nakikitang sumasayaw si Alex kasama ang kanyang asawa sa isang house party, pero unti-unti itong naglalaho. Ipinakita ng mga siyentipiko ang bagong anyo ni Alex, na 90% mechanical parts na, pero nananatiling tao ang kanyang utak, kaya dahan-dahan niyang pinoproseso ang kanyang mga alaala. Nang gisingin siya, magulo at nalilito si Alex, kaya mabilis siyang pinaalala ni Norton kung ano ang nangyari at tinuruan sa kanyang unang hakbang. Pero kakaiba ang pakiramdam ng katawan, at nang marinig niya ang salitang, amputee, nagpanik siya at inutusan na alisin ang suit. Nang subukang pakalmayan ni Norton, marahas na itulak siya ni Alex bago tumakbo palabas ng gusali, tinutulak ang sino mang susubukang humadlang. Kahanga-hanga ang bilis ng pagtakbo niya, at nang maharap sa pader ng gusali, kayang talunin ito ng talon ng walang kahirap-hirap. Pero nang muling tumakbo, nagpasya na si Norton na patayin siya remotely. Ilang sandali, nagising muli si Alex sa lab, at tinanggal ni Norton ang mga pangunahing bahagi ng robotic body para ipakita na iilang organic parts na lang ang natira, kaya wala nang takas. Sinabi ni Norton na ito lang ang paraan para mailigtas siya, pero iniisip ni Alex na mas mabuti pa ang kamatayan kaysa maging makina, at hinihiling sa doktor na hilahin ang cord. Nagbago ng isip si Norton nang ipaliwanag na si Clara ang humiling ng procedure at naghihintay ang pamilya niya, kaya dapat gawin niya ito para sa kanila. Upang patunayan, pinayagan ni Norton si Alex na tawagan si Clara, kahit ipinakita muna niya ang mukha niya lang. Iniisip ni Clara na maganda pa rin siya at sabik ng makapiling. Muli, ngayon na pumayag si Alex na makipagtulungan, ginugol niya ang gabi sa lab habang sumasailalim ang kanyang katawan sa maintenance. Kinabukasan, dinala siya para sa training kasama si Rick, ang militar na namamahala sa paggamit ng robotic armies ng Omnicorp sa field. Iniisip niya na perpekto na ang mga makina kaya sayang lang ang oras at resources na isali ang tao sa proyekto, pero binigyan pa rin siya ni Rick ng mga armas na pwede niyang itago sa espesyal na leg compartments. Pinagsama nila si Alex at isang robot sa simulation kung saan kailangan nilang patayin ang mga kriminal at iligtas ang mga sibilyan. Habang nakaka-rescue ang lahat ng hindi masyadong nahihirapan, natupad ang prediksyon ni Rick, mas mabagal si Alex kaysa sa mga makina dahil nag-iisip pa siya sa pagitan ng evaluation at action. Sa gabi, habang mag-isa, ginagamit ni Alex ang computer para subaybayan ang nangyayari sa kaso ng gang leader. Kinabukasan, nadismaya si Sellers sa resulta ng simulation at nagutos kay Norton na ayusin ito. Iniisip din niya na kailangan magmukhang mas maganda si Alex sa screen para sa marketing, kaya humiling siya ng mas mahusay na tactical suit. Sa lab, binuksan ni Norton ang ulo ni Alex at ginawa ang ilang modification sa utak niya upang isipin niyang siya pa rin ang kumikilos, habang sa katotohanan ay ang makina ang kumikilos. Binigyan din si Alex ng bagong makeover, ang armor niya ngayon ay itim at slick. Pagkatapos, dinala siya sa isang abandoned building para sa bagong test, kailangan niyang makipaglaban kay Rick at sa isang army ng robots mag-isa. Gamit ang visor para i-scan ang lugar at may napakagandang reflexes, mabilis na sinuri ni Alex ang sitwasyon at kumilos, pinaputok ang bawat robot ng walang pag-aatubili. Mabilis din siyang makahanap ng cover at itinatago kapag tinatamaan, kaya hindi siya nasasaktan. Isa-isa, bumagsak lahat ng robot at sa huli, si Rick na lang ang natira, kaya pinaputok niya ang exoskeleton armor ni Rick para manalo. Perpekto ang reaction times ni Alex at hindi niya alam na ang makina ang pumipili, kaya kinilala ang experiment bilang tagumpay. Pagkaraan, dinala ni Norton si Alex sa bahay para makita ang pamilya niya. Medyo kinakabahan si Alex at kailangan huminahon, pero nang makita siya ni Clara, hindi nag-atubiling yakapin siya. Medyo nag-aalangan si David, pero nang hayaang hawakan ang mga cool na mechanical parts, masaya siyang makita si Alex at sinabi na nagre-record siya ng ilang laro para panoorin nila ng magkasama. Sa kasamaang palad, hindi pwede manatili si Alex dahil kailangan niyang mag-night maintenance sa lab. Pagbalik sa base, nakilala ni Alex ang matalik niyang kaibigan na tuluyang gumaling na, at nangako siyang huhuliin ang mga pumatay sa kanya. Ilang araw ang lumipas, sabik si Sellers na ipakilala si Alex sa publiko sa isang malaking event, kaya sinimulan ni Norton ang pag-transfer ng lahat ng files ng krimen at kriminal mula pa 1911. Nakakuha rin si Alex ng access sa bawat security camera sa lungsod. Napakaraming impormasyon para sa isang utak ng tao, at nang makita niya ang recording ng pagsabog ng kanyang kotse, nagkaroon siya ng seizure at nawalan ng malay. Hindi gusto ni Norton na magkaroon ng press conference, pero pinilit siya ng Omnicorp team na ayusin ito.
publiko. Wala nang ibang pagpipilian, pinaalis ni Norton ang lahat maliban sa assistant niya at sinimulang i-suppress ang emosyon ni Alex, kaya kumilos siya tulad ng isang malamig na robot. Ngayon, natapos nilang i-download ang buong database nang walang problema. Sa presentasyon, nakatuon si Alex sa tungkulin niya at hindi pinapansin ang asawa at mga kaibigan, tinitingnan lamang ang mga mukha bilang kriminal o sibilyan. Nang nasa stage na siya, nagsimula ang scanner na tukuyin ang lahat ng mukha sa crowd hanggang makita ang isang kriminal 2 hakbang mula sa pulis. Agad siyang tumalon sa crowd at nahuli ang kriminal sa loob ng ilang segundo nang hindi sinasaktan ang iba, kaya hinangaan siya ng publiko. Sa TV, ginamit ni Novak ang insidente para patunayan na mas mahusay ang robots dahil ang pulis ay nakatayo lang sa tabi ng kriminal at hindi napansin. Pero labis na nag-alala si Clara dahil hindi sila pinapayagang kausapin si Alex. Sa katunayan, hindi siya binibigyan ng personal na buhay. Sinabi ni Norton na huwag mag-alala dahil side effect lang ito ng gamot at gagaling siya soon. Kinabukasan, bumalik si Alex sa duty sa station at inihayag na hihuli siya ng 13 criminals sa araw na iyon. Hindi pinansin ang pag-aalala ng kaibigan, sumakay siya ng bike at natagpuan ang isang grupo ng dealers gamit ang access sa database at cameras. Karamihan sa grupo ay tumakas, pero nahuli ni Alex ang isang dealer at tinakot hanggang sumagot sa lokasyon ng base ng operasyon. Ilang sandali, dumating siya sa isang illegal kitchen at pumasok sa gusali habang nasa bike, pinaputok ang bawat kriminal at hindi naaapektuhan ng normal na bala. Kahit sinusubukang lapitan siya mula sa likod, na-detect niya sila gamit ang scan at madali silang pinabagsak. Masaya ang Omnicorp sa resulta, at binigyan ni seller si Rick ng full access para monitor si Alex kung sakali. Lumipas ang ilang araw, naging bayani si Alex sa lungsod, pinipigilan ang krimen sa bawat sulok. Gumawa ng malaking isyu si Novak tungkol dito at dinala si Sellers sa kanyang show para ipaliwanag sa senador na unti-unting nagbabago ang isip ng publiko sa Amerika. Nang subukang tutulan ng senador, basta na lang siya pinutol. Samantala, nakipagkita ang maduming mga pulis sa gang leader para gumawa ng plano laban kay Alex, na nagpapahirap sa kanilang trabaho. Ilang sandali, nag-risk si Clara at tumakbo sa trapiko para lapitan si Alex at hilingin sa kanya na ipakita ang damdamin. Gusto niyang gumawa siya ng bagay para sa kanyang pamilya dahil ang anak nila na si David ay nakararanas ng night terrors at kailangan ang presensya ng ama. Sa simula, tila hindi naapektuhan si Alex, pero habang nagmamaneho, sinimulan niyang lapitan ang sitwasyon bilang robotic cop. Hinarap niya ang security footage at nadiskubre na nakita ni David ang pagsabog ng kotse na nagdulot sa kanya ng trauma. Ang kaalaman tungkol sa anak niya ay labis na ikinagalit ang kanyang pagkatao, at dahan-dahan niyang near-reverse ang proseso ni Norton ng pagtanggal ng kanyang emosyon. Galit siya na nagdusa ang kanyang pamilya dahil sa kanya at balak niya itong ayusin. Napansin ng mga tao sa lab ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng tracker ni Alex at pinag-isipan nilang patayin siya, pero gusto ni Norton makita kung ano ang mangyayari dahil technically, nagsosolve pa rin siya ng krimen, ang sarili niyang krimen. Pumunta si Alex sa bahay at gamit ang impormasyon mula sa lahat ng cameras, na-recreate niya ang araw ng pag-atake at nakita ang kanyang asawa at anak sa eksaktong sandali ng pagsabog. Gamit ang kaunting mga clue, hinanap niya ang isang lalaki na kasama ng gang leader, hinayla palabas ng kotse sa pamamagitan ng bintana at binasag ang kamay nito. Tinapak niya ito para mas lalo ang sakit, at ibinigay ng kriminal ang numero ng telepono ng driver ng leader. Matapos i-triangulate ang signal ng huling tawag, nahanap niya ang eksaktong lokasyon ng base ng gang. Habang papunta si Alex doon, nalaman ng mga pulis sa istasyon na nilulutas ni Alex ang sarili niyang krimen, at agad na ipinaalam sa gang leader na pupuntahan siya nito. Pagdating ni Alex sa base, handa na ang mga kriminal sa dilim na may night vision goggles at mabibigat na armas. Pumasok si Alex gamit ang kanyang bike at sinimulan ang night vision na nag-trigger ng bakbakan. Kahit gaano karaming kriminal o gaano kadaming putok, walang problema kay Alex sa paglakad sa base at pagpapatay sa sino mang nasa daan hanggang wala nang natira. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng ilang damage sa proseso. Pagkatapos, binuksan muli ni Alex ang power at kinuha ang samples ng lahat ng fingerprints sa mga armas, na tuluyan ng nagpakita kung sino ang mga maduming pulis. Nagmadali si Alex sa police station para imbestigahan ang mga lalaki at ipakita ang incriminating footage sa lahat ng computers. Isa sa maduming pulis ay sinubukang atakihin si Alex, na agad siyang pinaputok para ipagtanggol ang sarili. Natakot ang isa pa at inamin na ang kanilang boss ang may plano sa lahat, pero pinaputok pa rin siya ni Alex. Pagkatapos, hinarap ni Alex ang boss at sinubukang pilitin siyang umamin, pero sa sandaling iyon, pinatay siya ni Rick. Tinawagan ni Rick si Sellers para sabihin na magagamit nila ito, at agad na ipinakita ni Novak ang insidente sa show niya,
niya, pinatutunayan na mas mahusay ang machines kaysa tao dahil hindi sila nabibili. Kinabukasan, nagsimula ang gobyerno na bumoto pabor sa pagdadala ng robots sa local police. Ngunit naputol ang transmission ni Clara, na nagpakita sa news at sinabi sa lahat na hindi siya pinapayagang makita ang asawa at wala sa Omnicorp ang sumasagot sa kanyang mga tawag. Nag-alala si Sellers dahil baka ibalik ni Clara ang humanity ni Alex at mawala ang kontrol sa kanya, na magre-resulta sa pagkawala ng batas. Kung i-retire nila si Alex, parang sablay ang eksperimento, kaya nagpa siya silang patayin siya at gawing tragic hero na tatandaan ng mga tao. Nakipag-ugnayan si Sellers kay Norton para ipagawa ito, at nang tumanggi si Norton ng galit, binili siya ni Sellers sa pamamagitan ng pagpondo sa kanyang laboratorio sa loob ng 10 years. Pumayag si Norton pero humingi ng kompensasyon para sa pamilya ni Alex. Pagkatapos, sinabi ni Sellers kay Rick na ihanda ang kanyang mga robots. Habang aprobado na ang batas ng mga senador, nakipagkita si Sellers kay Clara at David at pinaniwala sila na patay na si Alex. Sa lab, dumating si Norton at nakita na nandyan na ang mga sundalo na humihingi kay Alex, kaya tumakas siya habang binabaril siya. Nauna si Norton kay Alex at pinindot ang isang button para paniwalain si Sellers na patay siya, ngunit nagising pa rin si Alex. Nakuha pala ni Norton ang transmitter para walang makaka-access sa vitals niya at hindi na mapapatay si Alex. Agad na pinaputok ni Alex ang dalawang sundalo, at ipinaliwanag ni Norton ang buong plano, pero nagpa siya si Alex na patayin si Sellers, hindi pinapansin si Norton. Habang nasa kalye sa kanyang bike, nakita siya ni Rick mula sa kotse at binalaan si Sellers, na papahayag sana ng pagkamatay ni Alex sa stream. Dinala ng mga gwardya si Sellers, Clara, at David sa bubong para hintayin ang rescue helicopter. Samantala, pumunta si Norton sa pulisya para hanapin ang matalik na kaibigan ni Alex at humingi ng tulong. Dumating si Alex sa Omnicorp headquarters at nakita na napapalibutan ito ng robots ni Rick at ng ilang gwardya. Pinabagsak ni Alex ang isang guard sa isang iglap para sumuko ang iba, at pumasok sa gusali gamit ang bike. Sinimulan ang bakbakan sa ibang robots. Hindi tulad ng normal na kriminal, mas mahusay na armado at may armor ang robots, kaya nahirapan si Alex labanan sila. Paulit-ulit siyang tinatamaan ng mabibigat na bala, at nang subukan niyang tumalon sa robot para pigilan ito, basta na lang itinapon at natabunan ng debris. Nakawala si Alex gamit ang ilang putok, pero ang pagtakas na may sugatang paa ay mabagal kaya sinimulang pagbabarilin siya ng robots mula sa likod. Biglang pumasok sa gusali ang police truck, at tumayo ang matalik na kaibigan ni Alex sa harap niya, kaya huminto ang robots sa pagbaril dahil protektado ang pulis sa system. Ito ang nagbigay kay Alex ng pagkakataon na tumakas sa back corridor. Sa mas malalim na bahagi ng gusali, nakita ni Alex si Rick at sinubukang barilin, ngunit ang system ay nag-classify kay Rick bilang non-threatening at hindi pinapayagan si Alex na saktan siya. Naglaro si Rick sa pamamagitan ng warning shots, at nang handa na siyang barilin ng seryoso, dumating ang matalik na kaibigan ni Alex at pinatay si Rick. Bago mamatay, nakabaril pa si Rick, kaya nagmadali si Alex na tingnan ang kaibigan, at sa kabutihang palad, hindi malala ang sugat at kailangan lang maghintay ng ambulansya. Sunod, pumunta si Alex sa bubong, at nang makita siya ng helicopter, lumipad ito palayo nang hindi sinasama ang grupo. Kumpiyansa si Sellers na hindi kayang atakihin siya ni Alex dahil programmed din bilang non-threatening, pero nang makita ang pakikipaglaban ni Alex sa programming, nagbanta si Sellers na patayin sina Clara at David. Ito pala ang naging dahilan kung bakit na-override ni Alex ang programming at pinutukan pa rin si Sellers, na namatay habang bumabalik ang putok. Ilang sandali matapos, ibinalik ni Norton kay Alex ang prototype body at ipinaalam na mula ngayon pwede na siyang makasama ang pamilya. Samantala, ipinapakita ng reporter sa TV na mas tiyak na ngayon ang gobyerno na hindi dapat payagan ang robots sa kalye at kinansela ang batas, lalo na nang pumayag si Norton na mag-testify at aminin lahat ng nagawa niyang mali. Galit na galit si Novak at nagrant sa harap ng kamera, pinapaalala sa publiko na ang USA pa rin ang pinakamahalagang bansa sa mundo. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Cas Elijah, Natrel Arellano, Jomar Camanian, Vince Guanzan, Andrew Logasan from Noveleta Cavite, Jane Cabilan from Lapu-Lapu City, Cebu, June Kimberly Erig from Quezon Bukidnon, Rafi Desen from Buhisan, Cebu City, Wingay Gagaling and Iguan family from San Jose del Monte, Bulacan, at Wilfredo Bea from Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.